Ayan, so here is our sample problem number 38. Ayan, so in the figure shown, the distance y plus 1/2 z is equal to 1.20 meter. When fluid A is water, fluid B is mercury, and the pressure at A is vacuum of 37 kPa. Compute Z and Y. So yan. So dito, may pressure tayo dito sa A na 37 kPa. So, pinapahanap sa atin yung value ng Y and then itong value ng Z. So, yan. So, yung fluid A natin is water and then the fluid B is mercury. So, ayan. So, pwede natin gamitin is yung, ayan. So, pressure. So, pressure is equal to gamma H. Ayan. So, gamma. So, gamma ng water times the specific gravity and then yung pressure head natin. Ayan, so P. Yan yung pressure. So, ang gagawin natin dito sa manometer, ayan, so may mga different na liquids tayo. So, ang gagawin natin, magsa-sum up tayo ng mga pressure head. So, ito muna yung unahin natin. Ayan, so PA. So, PA. Mag-start tayo. So, PA. Yan. So, ayan. So, yung flow ng liquid or the fluid A is pababa. So, ang gagawin natin dyan is add. So, plus natin. So, start natin, PA, ayan. And then, i-add natin yung liquid na una natin. Ano yung liquid natin na una is water. So, ito, gamitin natin to. So, SG ng water is 1.0 and then the pressure head, so from here hanggang dito, ayan, so ang pressure head niya is ito, Y, so times, multiply natin Y, and then next na liquid natin, ayan, so yung flow niya is pag ganito, ayan, so pababa. So ang gagawin natin dyan is add, so plus yung ito, mercury, yung second na liquid natin or the fluid B is mercury. Yung SG niya ng mercury is 13.6. And then, i-multiply natin yung times ilan to. So, ito yung pressure head niya. So, from here, dito, from this point hanggang dito, so, Z. So, ito yung pressure head niya. So, ito, level lang naman yan. So, we can exclude na yan or neglect. Ayan. So, hanggang dito lang naman. So, hanggang dyan na. So, Z times Z yung pressure head. And then, equal to 0. So, 0 kasi wala naman ng liquid. So, yan. So, PA. So, ayusin lang natin. Plus, so, yung Y. So, 1 times Y. So, merong binigay dito. So, Y plus 1/2 Z is equal to 1.20 meter. Ayan. So, ayusin lang natin. So, Y. So, para pwede natin i-substitute. So, 1.20 meter minus yung 1/2 Z. So, let's say 0.5 Z na lang siya. Ayan. So, substitute natin. So, 1 times Y. So, Y lang din naman. So, yan. So, Y na lang. So, let's say blue. Ito. So, Y, ayon, substitute natin. So, 1.20 meter minus 0.5 Z. Ayan. And then, so, plus natin. Plus na natin. So, plus 13.6 Z. Ayan, is equal to 0. And then, ayusin natin, simplify. So, PA plus 1.20 meter and then minus 0.5 Z plus 13.6 Z. So, plus 13.1 Z is equal to 0. Ayan. So, ayan, may binigay na pressure sa A, which is ito. So, PA natin is 37 kPa. Or, di ba, ang kPa ay kilonewton per meter squared. Ayan, so,
gamitin natin. So, 37 kilonewton per meter squared. Ayan, so ilipat natin sa kabila. Ayan. So, mag-times tayo mag-multiply tayo ng unit weight ng water, which is 9.81 kilonewton per cubic meter. Ayan, so, unit weight ng water, and then, i-multiply natin ito. So, 1.20, so minus 1.20 meter, and then minus 13.1 Z. Ayan, so ayusin lang natin. So, unit weight ng water, which is 9.81 kilonewton per cubic meter. Ayan, so lipat natin yung mga sign natin. So, magiging 1.20 na yan, plus 13.1 Z. So, next is i-distribute natin ito. Distribute natin dyan. So, 9.81. So, ito, copy lang natin. 37 meters squared. So, distribute natin. So, 9.81 times 1.20 magiging 11. So, 11. So, dito na lang. Basta i-distribute natin yung unit weight ng water. So, ito, 11.772 kilonewton per cubic meter, and then meter. So, makancel yung isang meter. So, magiging kilonewton per meter squared. And then, unit weight ng water. So, plus 9.81 times 13.1. Magiging 128.511 Z, and then kilonewton per cubic meter. Ayan. So, dito, so i-minus natin. So, ilipat natin sa kabila. Ito. So, 37 minus 11.772 is equal to 128.511 Z. So, simplify natin. So, Z, so para makancel. So, 25 point, ilan yun? 37 minus 11.772. So, 25.228 is equal to 128.511 Z. So, para matanggal, mag-divide tayo ng 128.511, 128 pala yun. So, 128.511. Ayan, so makancel to. So, now, ang Z natin ay ito na lang. So, Z is equal to, so, 25.228 divided by 128.511. So, magiging 0.196 meter. So, yan yung Z natin. And then, next is ito. So, para makuha naman yung Y, so, Y is equal to 1.20 minus 0.5, 0.196, and then, so, Y now is 1.102 meter. So, yan yung value natin. So, ilagay lang natin dito. So, yung Y, ayan, so 1.102 meter, and then yung Z is 0.196 meter. So, yan yung mga pinapahanap sa atin for sample problem number 38.